Pero syempre bago tayo dumako sa mga issue at mga may init na balita, narito po muna ang ating food for the soul and food for the spirit. Isang araw, isinama ng isang mayamang lalaki ang kanyang anak sa biyahe nito patungo sa isang bukirin para maipakita sa kanyang anak kung paano mamuhay ang mga mahihirap. Ilang araw silang naglagi sa isang pamilya na itinuturing nilang mahirap. Matapos ang ilang araw, ay nagpasya na ang mag-ama na umuwi. Sa kanilang biyahe pabalik, tinanong ng ama ang kanyang anak kung kumusta ang naging biyahe nila. Sabi ng tatay, "Nakita mo ba anak kung gaano kahirap ang pamumuhay nila?" Sumagot naman ang anak ng oo, nang may ngiti sa kanyang mga labi. Tinanong muli ang bata ng kanyang tatay, "Ano ang natutunan mo sa naging biyahe natin?" Sagot ng kanyang anak, "Marami po. Nakita ko na mayroon tayong isang aso, samantalang sila mayroong 4. Mayroon tayong swimming pool, pero sila mayroong ilog. Mayroon tayong lantern sa iba pang magagarang ilaw sa gabi, pero mayroon naman silang mga bituin. Binibili natin ang mga pagkain natin, habang ang sa kanila ay itinatanim at pinapalaki nila. Mayroon tayong matataas na bakod na poprotekta sa atin, pero sila ay mayroong mga kaibigan na poprotekta sa kanila. Mayroon tayong mga katulong na nagsisilbi sa atin, habang ang mga tao sa bukid ang nagsisilbi sa iba. Mayroon tayong encyclopedia, habang mayroon naman silang Bible." Natulala po ang lalaki sa sinabi ng kanyang anak at nanatiling tikom ang kanyang bibig. Sa katahimikan ng lalaki ay nagsalita muli ang kanyang anak at sinabi nitong, "Salamat po dahil pinakita mo sa akin kung gaano tayo kahirap." Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga mga kanyusik? Minsan, yung tunay po na pagiging mayaman, hindi naman po nasusukat sa kung gaano kalaki ang bahay mo, kung gaano kagara ang sasakyan mo, at kung gaano kalaki yung pera mo sa bank account. Ang tunay na yaman po ay nasusukat sa kung gaano ka kasaya at kakontento sa buhay mo. At kung gaano mo na-appreciate ang mga simpleng bagay na nasa paligid mo. Mayroon po dyan, no, mayaman nga sa mga material na bagay, pero wala namang halos kaibigan. Malapalasyo nga ang bahay, pero hindi naman na niya nakakasama ang kanyang pamilya. Pero meron din namang nakatira lang, no, sa barong-barong. Pero buo at masaya silang magkakasama, kontento sila sa buhay. Wag po tayo mga kanyusik, no, na maging magpagmataas, gaya po ng ama sa kwento, na sa kagustuhan niyang ipakita sa kanyang anak kung gaano kahirap mamuhay bilang isang mahirap, ay nakakapanghusga na siya ng kanyang kapwa. Sabi nga po mga kanyusik sa Mateo chapter 6 verse 19 to 21, "Huwag tayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa, kung saan may naninira at nagnanakaw. Sa halip, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso." Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Lunes.